Kumusta na ba? Oh, kumusta na ba si BBM mga kababayan? Nahimasmasa na ba sa kanyang pinapakalat na balita? April 16 ha? Sabi ni BBM, nahuli na si Zaldico! He is now detained in Prague after crossing into Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authority. Ayun mga kababayan, ang daming nag-react. Isa na dyan, sina Harry Roque at sina Maharlika mga kababayan. At ang sabi nila, hindi nahuli, hindi totoong nahuli. Ang talagang insistent mga kababayan si Attorney Harry Roque dahil siya mismo ang kausap ni Zaldico mga kababayan na hindi daw talaga nahuli. Hindi na aresto mga kababayan. Anong sagot dito ng palasyo? Fake news! Oh, fake news daw sila Roque. Salot! Salot! Ang mga fake news peddlers! Huwag na po na natin palawakin ang mga fake news peddlers na ito! Kagaya na ng Harry Roque mga kababayan. Hindi po natin sila kailangan sa ating lipunan! Salot sila! Sabi ni Claire Castro mga kababayan matapos sabihin ni Roque na nagsisinungaling ang presidente dahil fake news daw si Roque at ngayon mga kababayan biglang bumaliktad ang senaryo. Sa mga pahayagan ngayon, binalita, Zaldico is not detained at all in Prague. At pati na mismo ang DOJ mga kababayan, kinlaro, mali daw na tawaging na aresto si Zaldico. O Claire Castro, sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang salot, Claire Castro? Etong tagapagsalita na nalink pa ito sa'yo ha? Nalink lang mga kababayan sa chika-chika. Dahil binigyan lang bulaklak tapos kilig na kilig si Claire Castro. Ang sabi niya, hindi tamang tawagin na naaresto si Zaldico dahil hindi naman daw naaresto talaga. Walang Zaldico na naaresto doon sa doon sa Czech Republic mga kababayan. Pakinggan nyo ha. When Elizaldico was I cannot again be careful with the nomenclature. It's not arrested. It's not arrested. Ang sabi ni Roque mga kababayan, nasita lang. Nasita. Parang, ano ito? Improper itong documentation mo. Pero, hindi siya hinuli. Hindi siya hinuli mga kababayan na sabi ni Ngagvi na, na nahuli na daw si Zaldico. No. Hindi daw dapat tawaging nahuli o naaresto mga kababayan. When he was found, diba, sa Czech Republic, the Czech government notified the Philippines. Pinagbigay alam lang sa Pilipinas mga kababayan mayroon kaming nasita dito na pangalan Zaldico. Yan lang. So let's do away with the word arrest, no? Let's do away with the word arrest. Iwasan daw natin mga kababayan ang salitang arrest. Sabihin mo yan kay Bangag. Sabihin mo yan kay Bangag. So away with the word arrest because arrest assumes that it's being done by the country which has jurisdiction over him. Oo nga. Mukhang pinapalabas kasi mga kababayan, 'di ba? Sa etong balita ni Bangag Mukhang, 'di ba, ang unang impact na kababayan sila ang nakahuli. Nahuli daw nila mga kababayan. Parang ganoon ang impact Nahuli na daw si Zaldico. Parang siya ang nag-effort mga kababayan. Hindi, kaya sabi ni Martinez mga kababayan na na-link kay Claire Castro, iwasan natin ang salitang arrest. Pinapalabas na parang tayo ang nakahuli. Bakit pala? Sino pala nakahuli kung nahuli man? Hindi nga nahuli daw Right, and the Czech Republic cannot lawfully arrest. Czech Republic cannot lawfully arrest. Ha? Sila mismo ha? Hindi pwedeng arestohin ng Czech Republic si Zaldico. Because of course, wala naman siyang outstanding warrant dun The warrant... Dahil wala siyang warrant doon. Yung pagka, mga kababayan, doon sa improper documentation, ma-reprimand lang siya. O kung pumasok siya sa border mga kababayan, hindi siya papasukin. Balik ka doon. Alis. Ganyan lang. Wala kang proper document. Hindi pwedeng, doon ay aresto agad. Kahit walang, mga kababayan, warrant ang Czech Republic kay Zaldico. Ayan na. Sila na mismong nagsabi. Exists here in the Philippines. Ang warrant, dito lang sa Pilipinas. Hindi naman nag-i-extend ang ating territory sa Czech Republic. I mean, rather, that the case is pending here in the Philippines. Just make that clear. Klaro. Klaro na. So ano lang gagawin natin? Kamot-kamot na sa Bangag mga kababayan. Yan ang iniisip natin mga kababayan. How come na mag-e-effort si Bangag na pauwiin dito si Zaldico? Kung uuwi yun, siguradong matuturo siya mga kababayan. Happy nga tayo na umuwi sa wakas. Disgrasya talaga itong sina Bangag at si Romualdez. Kaya pala mga kababayan, biglang si Romualdez mga kababayan, biglang
at si Marcos, biglang nag-iba ang timpla, di ba? Nag-away-away, kunwari mga kababayan. Ngayon, ang pinagsasabi ni Bangag mga kababayan na Claire Castro, handa man daw silang magkipagtulungan kay magkipagtulungan daw si Marcos kay Romualdez para talagang mahuli na daw itong mga totoong mga kurakot. Puntragis! Parang nagsabi po sila, let's go hand in hand to find these culprits. Lord, para daw tugis na talaga ang totoong mga kurakot mga kababayan. Yung dalawang mastermind pa magtutulungan, punyeta. Ay nako. Kaya pala, biglang nag-iba ang timpla dahil, eto, hindi na basta-basta mapauwi si Zaldico mga kababayan. Kung na-hold man siya in other, mga kababayan, siguro, hindi na siya makalabas ng Czech Republic. That is the, mga kababayan, pinaka-possible scenario. Pero hindi siya basta-basta mapauwi. Unang-una, walang treaty ang Pilipinas, mga kababayan, extradition treaty doon sa Czech Republic. At what if, na rin siya, nag-apply na rin siya ng asylum. Diba? Hindi na siya basta-basta maipapauwi. Wala na, disgrasya. Kaya, naglulundag dito si Bangag at si mga kababayan, si Romualdez. Kaso nga lang, nabutaka na siya eh. Nagyabang na si Bangag mga kababayan eh. Fake news! Siya ang fake news at siya din ang salot na sinasabi ni Claire Castro. Samantala, mayroon tayong